Kung paano nagsisimula ang isang sumpa ay bihirang malaman, pero kung paano ito natatapos, palaging may bangkay. Bumalik ako sa Baybayin San Roque pagkatapos ng 12 taon, hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil sa obligasyon. Matanda na si Lola Taleng, halos hindi na makalakad, at ako lang ang natitirang kadugo na walang pamilya o trabaho na hindi pwedeng iwanan. Walang akong asawa, walang anak, walang matinong dahilan para tumanggi sa tawag na bumalik sa lugar kung saan, sabi ng iba, hindi lang dagat ang nagdadala ng bangis. Ang San Roque ay isang barangay sa silangang bahagi ng Tablas Island, palaging malungkot kahit maaraw. Para itong patay na lumalangoy sa sariling anino. May mga alon, oo, pero may panahon tuwing dapit hapon na humihinto ang hangin, parang may hinihintay ang dagat. Ang lumang bahay ni na Lola ay gawa sa bato at kahoy, isang bahay na bato na may bubong na yero at mga bintanang luma pa sa World War II. Iyon daw ang pinakamatandang bahay sa buong barangay. Pinagmanahan pa raw ni Lola sa sariling ina, at kung maniniwala ka sa mga bulong ng mga matatanda sa palengke, hindi lang tao ang unang tumira rito. Walang kuryente ang bahay sa hapon noong dumating ako. Ang poste sa harap ay naninginig ang ilaw, parang sinasakal ng hangin na wala naman. Hindi ako sinundo. Walang lumabas ng bumusina ang tricycle. Walang tahol ang aso. Walang tunog kundi ang malalim na tunog ng kuliglig at ang dagundong ng alon. Malayo, mababa, parang tinig ng matanda sa ilalim ng tubig. Pagpasok ko sa bahay, naamoy ko agad ng pinaghalong alimuom, bawang at insenso. Amoy ng bahay na ayaw pa rin iwanan ng alalaha. Walang sumalubong. Akala ko wala si Lola, pero naroon siya sa silong, nakatayo sa gitna ng dilim. Hindi siya nagsalita, nakatingin lang, parang ako ang hindi niya naaalala. Ang sabi ng kapitbahay, si Lola ay unti-unti nang nakakalimot, pero hindi iyon ang nakita ko. Hindi siya nawawala sa sarili, parang ako ang hindi niya kilala. Parang ang bumalik ay hindi apo niya. "Alin ka sa kanila?" tanong niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Si Ana po ito, apo ninyo." Nakangiti siya, pero malamig ang kanyang titig. "Hindi kita inantay." Sa unang gabi, hindi ako makatulog. May tunog na galing sa ilalim ng sahig, parang yabag na basa. Akala ko si Lola. Pero nang bumaba ako, wala siya sa silong. Nakita ko siya sa likod ng bahay, nakaupo sa lupa, nakatitig sa dagat na hindi kita sa dilim. Tinuturo niya uli ang pangalan ko. Sabi niya, halos pabulong. Hindi dapat niyang malaman. Kinabukasan, may batang dumaan sa harap ng bahay. Hindi ako pinansin, pero bigla siyang huminto at tinignan ang bintana ng silid ni Lola. Di ba yan yung bahay na may alulong tuwing gabi? Yung may nalulunod sa hangin? Napatingin ako sa silid. Sa bintana, may gumalaw ba? Gabi-gabi, may naririnig akong tila dasal, luma. Hindi Tagalog, hindi Latin, parang nanlilimos, parang may gustong ng tulong. Lumipas ang mga araw na palihim kong sinusuri ang bahay, ang mga lumang kwarto, ang baul sa ilalim ng hagdan, ang mga sulok na tila hindi na tinatahak. Sa isa sa mga kabinet, may natagpuan akong lumang larawang sepya. Isang batang babae na may maitim na mata, walang anino.
Sa likod ng larawan, Catalina, 1912. Siya ang nagbukas, sabi ni Lola nang ipakita ko ito. Bukas po saan? Hindi siya sumagot. Minsan habang naliligo ako sa poso, may bumulong, malinaw, malapit. Huwag mo siyang gisingin. Walang ibang tao sa likod ng bahay. End of part 1. The House That Doesn't Remember. Sa bahay ay ito, hindi ang alalaha ang nawawala, kundi ang kasaysayang pilit na bumabalik. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng nilagang saging at nilutong kanin sa uling. Parang ginising ako ng alaala, hindi ng gutom. Pagbaba ko, naroon si Lola sa kusina. Tahimik siyang naghihiwa ng luya, mabagal ang kilos. Parang may sinusunod na ritual. Hindi niya ako tinapunan ng tingin. "May sakit po ba kayo, Lola?" tanong ko. Hindi ako ang may sakit. Yung lupa, yung hangin. Napapikit ako. Sa bawat araw na lumilipas, mas parang hindi si Lola ang kaharap ko, kundi isang bahagi ng bahay na muling gumigising. Habang kumakain, napansin kong wala pa ring tahol ng aso. Noon, tuwing umaga, rinig ang alulong ni Bantay ng kapitbahay at ang sigawan ng mga batang papasok sa eskwela. Pero ngayon, taning kuliglig at alon ang musika ng araw. "Nasaan po yung mga aso sa compound?" tanong ko. Matagal nang wala. Umalis nang una siyang dumating muli. Sagot ni Lola. "Sino po?" Hindi siya tumugon. Tiningnan niya lang ang sahig at saka dahan-dahan na nagsimulang durugin ang asin sa kahoy na mangkok. Pagdating ng hapon, lumabas ako. Sinuyod ko ang dalampasigan kung saan dati kaming naglalaro ni na Pinsan Rico bago siya nalunod noong ako'y 10 taon pa lang. Hanggang ngayon, ang sabi nila, hindi nakita ang katawan niya. Nasa ilalim daw ng mga bato sa may likod ng bangka, sabi ng isa. Kinain ng alon, sabi ng iba. Pero ang pinakakinatatakutan ng mga matatanda noon na hindi na inuulit ngayon ay ito. Tinawag siya. Naalala ko yun habang nakaupo sa batong may lumot, pinagmamasdan ng dagat. Walang hangin pero may galawang tubig. Parang may humihinga sa ilalim. At sa ilang segundo, may naamoy akong kakaiba. Amoy na bubulok na isda na may halong insenso. Parang amoy simbahan na pinasukan ng bangkay. Pag-uwi ko, nadatnan kong bukas ang silid ni Lola. Luma na ang loob. May retablo sa ulunan ng kama, mga antigong santo at larawan ng mga ninuno sa itim at puti. Sa isa sa mga litrato, nandoon si Lola bilang bata. Nakasuot ng puting damit. Hawak ang kamay ng isang babaeng hindi ko kilala. May bahagyang itim na mantsa sa mukha ng babae. Tila sinadyang burahin ang pagkakakilanlan. Biglang lumamig ang hangin. Sa gilid ng silid, may narinig akong tunog. Huni? Bulong? Hindi ko matukoy. Lumingon ako at nakita ang lumang aparador na may salamin. Parang may gumalaw sa likod ng refleksyon ko. Pero pagharap ko, wala naman.
Gabi na nang muling magsalita si Lola. Huwag kang pupunta sa dalampasigan pagsapit ng dilim. Hindi lang tubig ang bumabalik. Bakit po, Lola? Tapos na ang oras ng tao pag huminto ang alon. Ang susunod, hindi atin. Nang gabing iyon, nilagnat ako. Nananaginip ako ng tubig, malalim, itim, at sa ilalim may mukha. Hindi si Rico, bata, babae, nakadilat, nakangiti, nakabukas ang bibig at may lumalabas na bulaklak ng asin. Nagising akong pawisan. Pagtingin ko sa bintana, may aninong nakatayo sa dalampasigan. Hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Kinabukasan, pinuntahan ko ang bahay ni Aling Doray, ang matandang albularyo sa barangay. Baka kaya pa niya akong paliwanagan. "Balik ka na pala, Ana," bungad niya. Hindi ako tinanong kung bakit ako dumating. "Ikaw na lang pala ang natirang babae sa dugo ng taling." May kakaiba sa bahay, sa paligid, tahimik, at parang may binubulong. Hindi ko alam kung totoo. Baka ako lang. Tinignan niya akong matagal, saka kinuha ang isang maliit na bote sa altar. "Hindi ka nababaliw. Naaalala mo lang ang mga kinalimutan ng iba. Baka kasi ikaw ang huling makaalala." "Nang alin po?" "Ng pangalan ng batang wala sa talaan." Hindi ko siya maintindihan. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng asin sa dahon ng saging. "Pahiran mo ang mga bintana bago matulog. At kung marinig mo siyang kumanta, huwag mong subukang sumagot." Hindi ko maalala kung saan ko unang narinig ang kanta. Isang panghuhuni na parang alon, dahan-dahang pumapasok sa loob ng isip. Hindi ito tugtugin ng radyo, hindi rin kwento ni Lola o Aling Doray. Parang nakatago na lang sa ilalim ng bawat alingawngaw ng bahay, tulad ng alikabok sa mga antigong larawan. Nang gabing iyon, habang nagpapahid ako ng asin sa mga bintana, narinig ko ang una. Isang malambing na pag-awit na tila isang duyan sa pagkatulog. Hindi ko matukoy ang salita pero may muling salitang nangingibabaw na Catalina. Iyon ang pangalan sa litrato ni Lola. Ngunit sino si Catalina? Wala akong kapatid o pinsan na may ganung pangalan sa pamilya namin. Kinabukasan, sumama ako kay Rico, ang pinsan kong buhay sa Maynila, sa palengke ng San Roque. Kailangan kong malaman kung mayroon siyang naaalala tungkol kay Catalina o sa lumang bahay. Pero tila naputol ang lahat ng kwento sa kanya, parang sinasabing huwag mo nang tanungin. "Hindi dapat niyong hinahanap yan," sabi niya nang maalala ko ang pangalan. "Lola mo matanda na. Ipinagpapaliban niya lang yan. Sabi nila yung batang yan, hindi lang basta multo." Habang naglalakad kami sa tabi ng mga tindahan, may narinig akong maliliit na hagikgik. Hindi mula sa mga bata, parang mula sa mga anino sa likod ng puno. "Mayroon larong pambata dito," sabi ni Rico. Yan ang alulong ng Catalina. Hindi siya nagtuloy pero ipinaliwanag niya na ito ay isang laro, isang uri ng panguhula o panalangin na ginagamit daw noong unang panahon para tawagin ang mga kaluluwa o engkanto na hindi pa mapayapa. Bawal daw itong laruin paggabi, lalo na kung nasa tabi ka ng dagat o sapa, dahil babalik ang saklot, ang aninong pumipigil sa kalayaan ng kaluluwa. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga ganong kwento ay parang nakalimutan sa Maynila pero nananatili pa rin sa San Roque. Nasa sa mga bulong ng mga matatanda, nasa sa mga gural ng bahay ni na Lola. Pagbalik namin sa bahay, inulit ko ang laro,
humuni ng mga linyang mula sa lumang kanta. Catalina, Catalina, alulong ng hangin. Huwag mo kaming bitawan sa gabi, sa dilim. Habang inuulit ko, nakita kong lumulutang ang mga alikabok sa hangin, parang may sumasabay sa pag-awit. May liwanag na dumaan sa bintana, parang liwanag mula sa buwan pero kakaiba. Parang naglalakad ang liwanag, pumapasok sa loob, pumapainlang. Nakita ko sa silid ni Lola ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, puti ang damit, walang muka. Ngunit may mga mata na tila nakamasid sa akin ng matagal. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga katagang sinabi ni Rico. Saklot. Ano ang saklot? Pwede ba itong maghari sa buhay ng tao? Sa alaala? Sa katotohanan? Nang gabing iyon, nanaginip akong nakatayo ako sa tabing dagat, hawak ang kamay ni Catalina. Nasa gitna kami ng tubig ngunit hindi kami nalulunod. Sinasalubong kami ng isang nilalang na may dalawang pakpak na parang palaka, dalawang mata na nagliliyab at ngiti na di ko maintindihan kung masaya o mapanganib. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Babae ng asin, babae ng alaala, ibabalik kita sa dilim. Nagising ako na nanginginig, pawisan at may alat ng dagat na sumasabay sa aking hininga. Ang bahay ay lumalamig ng hindi ko maintindihan. Sa bawat gabi, parang may mga boses na pumapasok sa tenga ko. Mga bulong na hindi ko mawari kung salita ba o panaginip lamang na umiikot sa isip ko. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama ni Lola, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Sa likod ng pinto, may mga yabag na mahina ngunit matatag. Para bang may isang tao na naglalakad sa kahoy ng sahig. Naisip kong baka si Lola, kaya lumapit ako at dahan-dahan binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit narinig ko ang bulong, hindi mula sa loob ng kwarto, kundi mula sa mga dingding, parang mga tinig ng mga taong nawawala sa alaala. Catalina, paulit-ulit na parang panawagan na hindi na nagbabago. Sinubukan kong tawagin si Lola pero parang nananahimik siya sa kwarto sa kabilang bahagi ng bahay. Nang sumilip ako, nakikita ko siyang nakaupo sa isang sulok, nakayuko, hindi gumagalaw. Lumipas ang mga araw at hindi na lamang bulong ang naririnig ko, kundi pati mga panaginip na hindi ko matakasan. Lagi akong nakikita sa panaginip ko si Catalina, nakaupo sa gilid ng dagat, may dalang bilog na apoy na unti-unting lumalaki hanggang maging araw na naglalaglabab sa langit ng aking isipan. Nang minsang pumunta ako sa simbahan, napansin kong may mga matatanda na nag-uusap ng palihim tungkol sa saklot. Sinabi nila na ito raw ay isang nilalang na pumipigil sa kaluluwa ng tao, isang espiritong nilikha mula sa sama ng loob, paninira at takot ng mga ninuno. Hindi ito engkanto, hindi aswang, hindi manananggal, mas madilim, mas mapanupil. Kapag ang isang pamilya ay may lihim na tinatago, sabi ni Aling Doray, darating ang saklot upang hulihin ang mga kasinungalingan at ilagay sa dilim ang lahat ng katotohanan. Balik sa bahay, sa bawat ikot ng mga oras, ang mga boses ay lumalakas. Minsan, parang may isang babae na nag-aawit sa likod ng pintuan. Hindi malinaw ang mga salita, pero punong-puno ng pakiusap at panghihinyayang.
parang dasal na humihiling ng kalayaan. Isang gabi, habang hinihimas ko ang dulo ng lumang salamin sa aparador, biglang kumulog sa likod ko. Lumingon ako at may puting anino na dumaan sa pintuan. Napanganga ako, hindi makilos. Ang anino ay sumilip muli at parabang ngumiti. Sumigaw ako, pero ang taning narinig ko ay ang tunog ng hangin o ng alon sa labas. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang pagkalito. Minsan, ang mga alaala ko ay parang sinasalamin ng isang salamin na may bitak. Mga piraso na nagsusulputan pero hindi bumubuo ng kabuuan. Parang ang mga kwento ni Lola at ng mga matatanda ay hindi na lang basta kwento, kundi bahagi ng aking sariling pagkatao. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang kathang-isip. Isang hapon, habang naglilinis ako sa loob ng bahay, napansin ko ang mga anino na sumusunod sa akin. Mga aninong hindi ko maipaliwanag, sumasayaw sa gilid ng mga dingding at nagiging mas matindi tuwing lumalapit ako sa lumang aparador. Tiningnan ko ang mga lumang litrato sa loob nito at biglang naalala ko ang kwento ni Lola tungkol sa batang walang anino, si Catalina. Ang batang ipinanganak na walang anino, sabi niya, ay tanda ng sumpa o bihaya, depende sa pagtingin. Nang gabing iyon, hindi ko maiwasang muling pag-isipan ang mga sinabi ni Aling Doray tungkol sa saklot. Kung ito ay tunay, bakit kami lang ang taning pinipili nitong sundan? At paano kung ang saklot ay hindi isang nilalang na hiwalay sa amin, kundi isang bahagi ng aming pamilya, isang anino na sumisiksik sa aming mga puso at alaala? Habang naglalakad ako sa dilim ng bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan at isang malamlam na tinig na bumulong sa aking tenga. Ibalik ang alaala, ibalik ang kwento. Lumapit ako sa bintana at nakita ko ang isang puting ulap na unti-unting humubog sa mukha ni Catalina. Malambing, malungkot at puno ng lihim. Bigla, parang bumaliktad ang mundo. Ang mga litrato ay nagliwanag, ang mga anino ay naging mukha, at ang mga kwento ay naging alaala na hindi ko matanggi. Nakita ko si Lola nakayuko sa gilid ng hagdan. May hawak na maliit na bilog ng asin, habang may mga bulong na nagsisimulang maglaro sa hangin. Hindi ito kwento lang. Mahinang sabi, ito ay aming sumpa, aming parusa at aming alaala. Pilit kong hinawakan ang kanyang kamay, pero para bang tinatablan ako ng lamig. Nang lumingon ako, nakita ko sa salamin ang anino. Hindi na si Catalina lamang, kundi isang anyo ng saklot na naglalakad sa likod ko, naghahanap ng kaluluwa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagbabago kay Lola. Minsan, nawawala siya ng ilang oras at babalik ng tahimik. Halos hindi nagsasalita. Parang ang puso niya ay nakatali sa isang malalim na sugat na hindi niya kayang hilumin. Isang gabi, habang nagpupulong ang mga ulap sa langit, naramdaman kong may tinig na pumipilit pumasok sa isip ko. Isang babala mula sa isang matandang babae na dati kong narinig sa mga kwento ng mga kapitbahay. "Saan ka pupunta, anak? Huwag kang lalapit sa sanggandaanan," sabi ng tinig. Mahina at puno ng pangamba.
Alam ko agad na ang tinutukoy ay ang matandang daan sa likod ng aming bahay. Isang landas na ipinagbabawal ng mga matatanda sapagkat ito raw ay tambayan ng mga multo at engkanto. Lumipas ang mga araw na tila unti-unti nang nawawala si Lola sa akin. Hanggang sa isang gabi, dumaan ako sa harap ng lumang punong mangga at nakita ko siya roon, nakatayo sa sanggandaan, nakatingin sa dilim na parang may hinihintay. "Lola!" sigaw ko, pero hindi siya tumugon. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng insenso at lupa pagkatapos ng ulan. At mula sa dilim, may lumitaw na puti ng ani ng matandang babae na may mahabang buhok, nakayuko at nakaputi. "Hindi mo dapat ginising ang saklot," sabi nito. May tinig na parang naglalakbay sa hangin. Ang pagbalik niya ay hudyat ng pagtatapos. Hindi ko maintindihan, ngunit nang mapatingin ako kay Lola, nakita ko ang mga mata niyang puno ng takot at luha. Kinabukasan, naglaho si Lola. Walang iniwan kundi ang mga bakas ng paa sa basa na lupa at ang malamig na hangin na humahaplos sa aming bahay. Sinubukan kong tawagan siya, puntahan ang lahat ng paborito niyang lugar, pero parang nilamon siya ng dilim. At sa bawat gabi, naririnig na lang ang mga bulong ng matandang babae, ang ulong ng hangin at ang sigaw ng asong nag-iisa. Nagbago na ang hangin sa bahay na bato. Hindi na ito ang mainit at mahalumigmig na amoy ng basang lupa na hinaluan ng insenso na sumasalubong sa akin tuwing umaga. Sa halip, tila humihinga na ang bahay ng mga anino, mahahabang hugis na kumikilos sa mga sulok ng paningin ko at nawawala kapag kumurap ako. Habang naglalakad ako sa makitid na pasilyo, napansin kong bahagyang lumilihis ang mga dingding. Ang kahoy na sahig ay umuugong sa ilalim ng mga paa ko. Hindi dahil sa katandaan, kundi parang buhay ang bahay na gumagalaw sa ilalim ko. Ang mga kasangkapan ay tahimik na nagpalipat-lipat ng pwesto. Ang lumang salamin na dati ay nakasabit sa itaas ng hagdan, ngayoy nakatayo na sa sahig, nakasandal sa dingding, na nagpapakita hindi lang ng kwarto, kundi ng isang madilim na anino sa likod ko. Nagpalit-palit ang refleksyon ko at sa isang sandali nakita kong hindi ako kundi isang nilalang na may hungkak na mga mata at baluktot ng ngiti. Isang saklot marahil o ang anino ni Catalina. Sa labas, ang pamilyar na tanawin ay naliliko rin. Ang daan patungo sa sari-sari store ay hindi na diretso, kundi paikot-ikot, pabalik sa gubat na hindi na tila puno lang, kundi isang buhay na masa na bumubulong ng mga lihim sa isang wikang halos naiintindihan ko. Ang malayong awit ng dagat ay hindi na nakakagaan ng loob. Ito'y isang tawag. Sinubukan kong hawakan ang katuwiran. Pinaaalalahanan ang sarili na mga ilusyon lang ito, mga panlilin lang ng isang isiping naguguluhan. Ngunit hindi sang-ayon ang bahay. Nanlalaki ang amoy ng alat at lungkot. Dala ng hangin ang malalayong lulabay. Mga awit na mga bata, kalahating naaalalang dasal na binubulong para itaboy ang tiyanak. Isang gabi, habang papalubog ang araw, narinig ko ang mga yapak na dumarating. Mahinak, di pantay, na parang pilay. Tumingin ako patungo sa pinto at nakita ang anino ni Lola.
maputla at tila malatinaw. Ang mga mata niya'y walang laman, ngunit tila nananabik. Tinawag ko siya, ngulit nawala siya habang nilalapitan ko. Pagkatapos ay may bumulong na tinig. Hindi ka makakatakas sa iyong minana. Binabaluktot ng saklot ang mundo para kunin ang nararapat sa kanya. Noong gabing iyon, nananaginip ako na tumatawid sa isang sandamagaan na ilalim ng pulang buwan. Ang tinig ng matandang babae ay umaawit ng mga dasal. Sa likuran ko, unti-unting sumasara ang gubat at ang saklot ay umaabot gamit ang mga malalamig na daliri. Nagising akong basa sa pawis. Ang amoy ng basang lupa at insenso ay makapal sa hangin. Ang bahay ay umuugong. Lumalalin ang mga anino at alam ko, ang mga alamat ay hindi na kwento lang. Ito na ang aking realidad. Hindi ko na maintindihan kung ano ang totoo. Bawat gabi, ang saklot, yung aninong sinasabi ng mga matatanda, ay lalong lumalapit. Parang may mga kamay na humahawak sa akin, hindi para saktan, kundi para pigilin. Parang ako'y isang ibon na gustong lumipad, ngumit nilalagay sa hawla ng takot at alaala. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang mga marka sa aking braso, parang mga bakas ng tali, pulang-pula, na parang nasakal. Hindi ko maalala kung kailan ko ito nakuha, ngunit bawat araw ay lumalalim ang mga ito. Nilakad ko ang bahay na bato sa dilim, hinahanap si Lola o kahit isang sagot. Pero ang naririnig ko lang ay mga bulong na umaalingaw-umaw sa hangin, mga tinig ng mga naunang nabihag ng saklot. Isang gabi, sinubukan kong lumabas para makatakas. Ngumit sa labas, nag-iba ang paligid, ang daan ay naglaho at ang mga puno ay tila kumikilos. Nililigaw ako papasok sa isang gubat ng dilim na puno ng matang nagmamasid. Nakita ko ang isang matandang babae, puting-puti ang damit, nakatayo sa isang sangandaan, hawak ang isang bagay na kumikislap, isang bilog na gawa ng asin at mga lumang buto. Hindi mo pwedeng takasan ng saklot, sapagkat ito ay hindi lang sumpa, kundi alaala ng lahat ng hindi mo inamin. Nang similip ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga kwento ng aming pamilya, mga lihim, takot at mga pangalan na hindi dapat banggitin. Narinig ko ang mga iyak ng mga batang walang anino, mga pangakong nabigo at mga dasal na hindi natapos. Sinubukan kong magdasal, pero ang mga salita ay nagmistulang bulong ng hangin, di maintindihang mga tunog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakita ko na unti-unting nagiging bahagi ng bahay ang anino niya. Parang unti-unting kinukuha ang bawat sulok, bawat hininga, bawat alaala. Hindi ko alam kung kailan ko huling naramdaman ang sarili ko. Parang ang lahat ng ito ay isang bangungot na hindi matapos-tapos. Isang kwentong lumalaganap, hindi lang sa paligid, kundi sa loob ng aking isipan. Hindi ko na alam kung saan ako nagtatapos at nagsisimula ang saklot. Sa loob ng bahay, bawat sulok ay may anino. Sa bawat paghinga, naririnig ko ang pag-iyak ng mga bata, halakhak ng mga engkanto at alulong ng aso sa dilim na parang nagtataas ng babala. Hindi ko na matibag ang mga tunog na ito. Sila na ang umuukit sa isipan ko. Nagsimula akong mawalan ng panaginip.
Ngulit mas tumindi ang gising kong bangungot. Sa bawat pagmulat ko sa mata, nararamdaman kong may nakatitig, may sumusunod. Isang gabi, habang naglalakad ako sa bakuran, nakita ko ang mga paa ng bata sa tabi ng ilog. Maliit, maputi, walang anino. Pinuntahan ko ito, pero bigla silang nawala, parang bula. May mga bulong sa hangin, tiyanak, tiyanak, hindi siya bata. Hindi ko na masabi kung ang takot ay dahil sa saklot o dahil sa mga alaala ng pamilya na palihim kong tinatanggihan. Ang mga kwento ni Lola, ang mga babala ng matanda sa sanggandaanan, ang mga lihim na tinatago ng bahay na bato, lahat ay naglalaban sa loob ko. Nakita ko ang aking sariling anyo sa salamin. Ang mata ko ay naging itim. Ang mukha ay lumabo. Parang ako na rin ang nagiging isang nilalang na hindi ko lubos maintindihan. Nang bumalik ako sa silong ng bahay, naramdaman kong may pumipilit lumabas, isang presensya na hindi ko matakasan. Isang boses ang tumawag sa akin, hindi sa salita, kundi sa damdamin. Tumanggap ka na. Ito ang iyong kapalaran. Nagsimula akong makakita ng mga hugis na nagbabago. Isang puting babae na may mahabang buhok. Isang asong tumatahol sa gabi. Mga anino ng mga batang naglalaro, ngunit walang tawa. Naalala ko ang mga dasal na tinuruan sa akin ni Lola. Mga panalangin na hindi ko na matandaan buong buo. Mga bilang na naputol sa kalagitnaan. Mga ritual na hindi kompleto. Nang huli, nanlambot ako sa sahig at sa ilalim ng pag-iilaw ng poste, nakita ko ang mga bakas ng paa, mga yapag na nag-iiwan ng malamig na alabok sa lupa na papunta sa gubat sa isang lugar na kung saan walang tao na dapat pumunta. Walang katapusan ang gabi sa bahay na bato. Ang bawat araw ay isang pagbangon sa gitna ng bangungot na tumitimbang sa dibdib. Nang bumalik ako mula sa gubat, dala-dala ko ang isang bag full ng mga labi. Mga maliit na buto, mga piraso ng anino, at mga alaala na hindi na mawawala. Hindi ko alam kung saan nagtatapos ang kwento ni Lola, ni Catalina o ng saklot. Ang alam ko lang, ang bahay ay naging salamin ng aming nakaraan. Isang rehas na nagbabantay sa mga lihim na hindi dapat alalahanin, ngunit kailangang gisingin. Lumipas ang mga araw, sinubukan kong muling buhayin ang mga lumang dasal, mga ritual na pinag-aralan ko sa paglalakbay na ito. Ngunit hindi na sapat ang mga ito. Ang takot ay lumalim at ang saklot ay tila naging bahagi na ng aking balat, ng aking paghinga. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, naramdaman kong may humawak sa akin. Hindi ito kamay ng tao, kundi malamig na anino na dumadaloy mula sa lupa, hangin at tubig. Isang presensya na nagdadala ng huling babalawa.
Hindi ka naiisa, sapagkat kami ay nasa loob mo na at nasa loob ng bawat kwentong iyong tinatanggihan. Tumayo ako sa gitna ng dilim habang ang hangin ay humahaplos ng mga huling salita ng mga alamak, mga aswang na naghahanap, mga multong nag-aabang, mga engkantong nagpapanggap sa mukha ng mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung ang buhay ko ay pagtatapos o panimula ng isang panibagong kwento. Isang kwentong muling pagkabuhay ng mga alamat na hindi na lamang kwento, kundi katotohanan. Ang bahay na bato ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob ko, ang mga anino ay sumasayaw na parang apoy na hindi kailanmang mamamatay.